Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po at fiesta po ngayon ni Saint Paul, Saint Peter. So ang ganda ng celebration ng simbahan. Very inspiring po yung buhay ni San Pedro at San Pablo po. So greetings muna tayo ngayon sa malugod nating taga-subaybay, si Telms Corbita. Ang nangunguna si Aurea Lagang Breren Ger Balio. Kalami sa coffee. Si Jing Grace Mel. So ngayong araw na ito mga kapatid, i-share ko po sa inyo itong hindi basta-basta na pag-aalay ni San Pedro sa kanyang buhay para sa buong simbahan, no? Hindi ito basta-bastang posisyon na natanggap ni San Pedro, no? Yung trust ni Kristo sa kanya, no? Kahit dininay niya si Kristo, no? So, si Andrew Arisnalv is watching, si Idol Maxim Serbial, nanood, si Genevieve Collins, Peliselda, si Marife Pansito, nanood sa atin ngayon, si Virginia Nibato, nanood sa atin ngayon, si Jan Jonah, ating professor dyan sa Davao. Kumusta, Brother Jan Jonah? Si Janet Dapar Anira. Quick live lang po tayo, ha. Si Marilyn Meloria Arabaca. Lagi ito. Chuchay Sekretarya, taga Cebu. Si Alma Sakupayo. Si Lorefe Abalos, no? Sa Talisay City. Si Dimor Beruzin, si Persela Tububana, si Romeo Canoy, si Mayer Alidas, si Raquel Salisi Visto, nanood sa atin, Lucy Sibughaw, nanood sa California, no? At si Juliet Renegado, lagi ito, nagpala ng 50 stars, si Ojen Galvez, si Janice Himaya, si Mercy T, si Grisel Valente, Oria Gorin, si Budil Loran, nanood sa atin. So ngayon mga kapatid, ito yung isi-share ko sa inyo. Very inspiring mga kapatid. Itong buhay ni Saint Peter the Apostle. Isa sa alam naman natin yan, Bishop of Rome, is believed to have died as a martyr in Rome around 64 to 67 AD during the persecution of the Christians under Emperor Nero. So si Emperor Nero yung nag-utos na patayin si San Pedro. So ito yung detalye sa kanyang kamatayan mga kapatid. Type of death, crucified. St. Peter was crucified. Tradition holds that he requested, pako na siya sa krus. And then nag-request siya. Dahil ito yung krus, no?
Ito yung krus, mga kapatid, di ba? Nag-request siya na wag ganito. Sabi niya, requested to be crucified upside down. So yung cross niya, pag ganito, no? Yung paa niya pataas, upside down, no? Yung paa niya ay nasa taas at yung ulo niya nasa yung baba, no? Crucified upside down, saying he was not worthy to die in the same manner as his Lord Jesus Christ. Dito makikita natin, mga kapatid, no, grabe talaga, no? Ang tapang. Hindi na natatakot, no? Nag-request pa, ipako nyo ako, and then wag nyo ako ipako katulad ni Kristo, upside down yung pagpako ko. Grabe, very inspiring. Ako po ay na-inspire sa sinasabi ni Apostol San Pedro. Hindi na siya natakot mamatay. Marami saan din natatakot mamatay kapag meron ng mga challenges, hindi na inline yung mga paraan. No? Dahil magagalit talaga yung mundo natin. Katulad ng ginawa nila San Pedro, San Pablo. So, mamaya isi-share ko din yung istorya ni San Pedro. Paano siya pinatay, no? Si Origen of Alexandria, 3rd century, was the first to mention that Peter was crucified upside down. So, sino ba yung nag-mention ito? Si Origen of Alexandria. Kailan? 3rd century po. Eusebius of Caesarea, quoting Origen, confirms this in his ecclesiastical history. Parang obispo to ito si Eusebius, mga kapatid. An Tertullian, 2nd century to 3rd century author, also writes that Peter suffered under Nero. Nauna na sila sa atin, no? So siya ang nagsabi, Peter endured a passion like his Lord's. So katulad ng passion ng ating Panginoon. He was bound to the cross with his head downward, and thus he suffered. Origen quoted by Eusebius, Ecclesiastical History, number 3, paragraph 1. So kinuquote si Origen of Alexandria. Si Origen, isa sa mga church fathers natin. Ano yung church father? Sila yung mga disipulo ng mga apostol. Yun po yung mga church fathers, mga kapatid. So ang location sa Vatican Hill in Rome. So kaya nga yung Vatican, 7 hills po yun, mga bulubundukin. He was buried nearby. St. Peter's Basilica was later built over, was is to believe to be his tomb. So, yan ang tradisyon. Pero ngayon, na ano yan, sa 1950, sa mga archaeologists, excavation, under St. Peter's Basilica, uncovered 1st century necropolis. Ano ba itong necropolis? Mga libingan. Necropolis. Tingnan natin. Necro is dead. Polis is city. Dead city. Polis literally city of the dead. So burial of the permanent individuals. Yun po, necropolis. Is a large ancient cemetery. Mga cemetery ito. Itong necropolis. Sabi dito, saan na yun? Dito. Ang mga archaeologists, archaeological excavation under St. Peter's Basilica, 1st century necropolis and bones that may believe belong to St. Peter. So may necropolis doon. At yung necropolis na yun, doon inilibing si San Pedro. At nakapunta talaga ako doon. Very solemn, very saintly yung lugar. Very solemn yung lugar, mga kapatid. Sacred na sacred, not saintly. Sacred place. Ang lugar, mga kapatid.
At grabe, very inspiring dahil nakakisa ko doon. Peter's death mirrors his transformation from fearful denier to fearless witness. So, noon na, puno siya ng takot sa pag-deny ni Kristo. Ngayon, puno naman siya ng faith. Walang takot na mag-witness. So, very inspiring talaga. Bakit? In times of trials, mga kapatid, in times of trouble, huwag tayong aatras. Huwag tayong magpanaig sa takot sa atin. Kung atros ka man ngayon, siguraduhin mo ngayon, kasunod na araw, na tatayo pa rin tayo para sa kabutihan at para sa katotohanan. Sa pangalan sa kabutihan at pangalan sa katotohanan, hindi tayo aayaw. Kaya nga, ngayong susunod na araw, na Monday or Tuesday, meron tayong, or Wednesday na siguro, meron tayong pa-file na kaso. Panghuli na siguro. Meron pauwahi itong uban. No? Pero kining tulo ato ning naman naman ta sa whole slate. Pero tuloy pa tayo, mga kapatid. Bakit hindi tayo matatakot? Ginagamit natin ito para madisiplina naman, no? Kung saan tayo pinadala ng Panginoon, doon tayo magsimula. Okay? So, very inspiring dahil yung naranasan ko ngayon, cute na cute lang yun sa crucifixion ni yung mga misunderstanding sa iba, sa ating ginagawa, sa legal action, misunderstood tayo, pero okay lang. Kulang pa ito. Yung mga pag-uusig ng iba sa ginagawa natin, kulang pa ito. Kulang pa din yung ginagawa nila dahil yung ka Pedro, grabe talaga yon, no? Yung ka San Pablo, grabe yon. So ito yung modelo natin, yung mga santo. Mas mabuti na i-modelo natin yung mga santo, hindi yung mga celebrity. Okay, the crucifixion, especially upside down, is a sign of humility, faith, and total surrender. No? Grabe. So ito yung hihingi natin. Yung fortitude, yung lakas na hindi galing sa tao, lakas na galing sa ating Mesiyas, lakas na galing sa ating Diyos, lakas na galing sa Espiritu Santo, lakas na galing sa katotohanan. Okay? Faith, humility, and total surrender. His martyrdoms gives weight to Jesus' words. In John chapter 21, meron ng sinasabi pala si Kristo kay Saint Peter's death, about Peter's death. When you are old, you will stretch out your hands. Yun. Nakapako siya. Stretch out your hands. And someone else will dress you and lead you where you do not want to go. So, pinadala siya sa Panginoon dun sa Roma. Grabe yung persecution doon sa panahon nila. Kinatay yung mga tao, pinakain sa mga wild beasts. Yun. No? Very inspiring. No? Kaya nga, lagi akong nag-contemplate sa buhay nila. No? Malayo lang ako. Malayo pa. No? And then, marami pa tayong dapat gawin, mga kapatid. Lalo-lalo na sa ating simbahan, sa ating political status, marami pa tayong misyon. At hindi tayo ayaw hanggang may buhay pa. Amen? At salamat tayo sa inyong lahat, no? Si Virulo Bangi, nagdala ng si Juliet Galyagan Renegada, 50 stars. Salamat po. At si Razonable Nansen, nanood sa atin, si Amor Tabigi Casero. Hi, Father. Have a blessed Sunday. Nalingaw ko sa nagpaulan gahapon. So, naulanan. Tanaman sila si Nanay. O guba na itong mga kauban. Basang-basa sa ulan niya. Lingaw kayo kay perting tugnawa. Si Juju Caliste is watching. Okay. O pa si Kanson? Pinpin Casas pa yung buntag, Father.
no, is watching. Si Marife the Kadungog, Di Parini, nanood sa atin ngayon, no? So, yun lang sa muna, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, which in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fighting Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.